Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, tila magkakatotoo na po, mga kabida, ito hong mga haka-haka po, na ito hong si Secretary Boying Rimulya, i-appoint po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang susunod na ombudsman, mga kabida. Kasi kahapon po, nag-rounds po sa social media, mga kabida, ito hong post po ni Senator Amy Marcos. Okay? Ang post po niya kahapon na ngayong araw daw, araw po ng Lunes, itatalaga daw ng kanyang kapatid, ito hong si Secretary Boying Rimulya bilang susunod na ombudsman, mga kabida. Babasahin ko lang po ito hong kanyang official statement, mula ito sa Facebook page po ni Senator Amy Marcos po, Official statement, Senator Amy R. Marcos. Sa Lunes, ngayong araw po ito, mga kabida, nakatakdang hirangin si Boying Rimulya bilang ombudsman. Tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastangan sa konstitusyon. Isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga nakabinbin na kaso at may bahid ng kawalang hustisya. Iligtas mo ang inyong bayan, Panginoon. So yun yung post po ni Senator Amy Marcos sa kanya hong Facebook page po, mga kabida. Wala hong takot po. Fairless forecast po, mga kabida, yung ginawa po ni Senator Amy Marcos. Siguro, meron po siyang reliable information, from inside, mga kabida, meaning from the Malacanang Palace, mga kabida, na nakatakdang hihirangin po ito hong si Secretary Boying Rimulya po, mga kabida, bilang ombudsman ngayong araw. Kasi po, timely po ito, kagabi po, mga kabida, nagkaroon po ng deliberation ito pong Judicial and Bar Council sa 17 candidates sa pagka-ombudsman, mga kabida. At doon po kukunin ito hong shortlist na isasubmit po ng JBC kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Nung nagsalita ito hong si Supreme Court spokesperson, mga kabida, ito hong si Attorney Camille Ting, mga 1 hour ago po yun, nung nabasa ko po yun, mga kabida. Binasa ko po yung post po ng Batas PH, mga around 8:15 ata yun, kagabi, So meaning, ongoing yung deliberation po, mga kabida. Kasi 1 hour ago yung posting po ng Batas PH, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po, Ito pong post po ng Batas PH, mga kabida. Ang sabi po dito, just in, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue May Ting clarified that there is no shortlist yet for the ombudsman position as the Judicial and Bar Council deliberation for the applications of 17 applicants remains ongoing. So meaning, kagabi po, ongoing yung deliberation po, mga kabida. And most likely po, nung nagsalita ito hong si Attorney Camille Ting, wala pa pong shortlist. Ongoing pa po yung deliberation po, mga kabida. This came after Senator Amy Marcos claimed that Rimulya is set to be appointed as next ombudsman on Monday, October 6, 2025. Ngayong araw po, mga kabida. So, kung kagabi po, wala pa pong shortlist at ongoing yung deliberation po ng JBC, mga kabida, malamang po tapos na ngayon. Okay, meron na pong shortlist. Alright? Now, most likely, baka na-deliver na po yung shortlist po, kagabi pa, doon po sa Malacanang, mga kabida. Dito sa Pilipinas po, sanay po tayo sa shortcut po, mga kabida. Mabilisan po. Okay, so hindi ho nakapagtataka na after sa deliberation po, ng Judicial and Bar Council po kagabi, baka idiniretso na po doon po sa opisina po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? At
malamang today, malalaman na po natin kung sino po ang susunod na ombudsman, ano, mga kabida. Surely po, okay, kasali ho doon si Secretary Rimulya, mga kabida, sa shortlist po na most likely isinabmit po ng Judicial and Bar Council kagabi. Kung kagabi po yung submission po, ano, mga kabida, kung inihabol po ng JBC, ano po, okay, yung shortlist po na resulta po ng deliberation po, ano, kagabi, mga kabida. Alright? Now, dito ho sa posible hong pag-appoint po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, kay Justice Secretary Boying Rimulya, magkakaroon po ito ng malaking question po, ano, mga kabida. Bakit? Kasi unang-una po controversial masyado yung application po, ano, ni Secretary Rimulya po, mga kabida. At yung kanya hong estado po diyan po sa Office of the Ombudsman, diba? Unang-una po yung complaint na isinampa po, mga kabida, ano, ni Senator Amy Marcos. Okay? Nung si dating Ombudsman Samuel Martires pa po ang umupo, ano, mga kabida. Nagsampa po ng complaint ito hong si Senator Amy Marcos patungkol ho doon sa illegal daw na pag-aresto po, ano, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, at yung pag-turnover po sa kanya doon po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Malinaw daw na meron pong paglabag daw sa batas, ano, yung nangyari po kay dating Pangulong Duterte po, ano, mga kabida. Kaya sinampahan po ng reklamo ito hong si Justice Secretary Boying Rimulya, kabilang na po yung kanyang kapatid po, ano, na si DILG Secretary John Vic Rimulya, dating PNP Chief Romil Marbil, ano, at dating PNP Chief din, ano. That time he was the CIDG Chief, ano. Ito hong si former PNP Chief Nicolas Torre III at si dating Ambassador Lacanilaw, ano, mga kabida, dyan po sa Office of the Ombudsman, ano po. After several months, mga kabida, ano, dinismiss po ito. Nag-file po ng motion for reconsideration, ewan ko kung merong resolution na ba, ano, mga kabida. Basta ang pagkakalam ko po, ano, mga kabida, noong September 15, 2025, nagsampa po ng complaint ito hong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ano, against Rimulya and several other officials, ano, mga kabida. That was in connection pa rin, ano, sa paghuli at pag-turnover po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano. At meron ngang balita that time, ano, na pati raw itong si Attorney Topacio po nagsampa din ng kaso, ano, o complaint diyan po sa Office of the Ombudsman. Subalit, nabigla lang po tayo, mga kabida, kasi ho, bago lang po, naglabas po ng memorandum, ano, ito hong ombudsman through OIC Ombudsman Dante Vargas, ano, na sinuspindi po yung automatic docketing, ano, mga kabida, from September 7 to September 15. Na nakakaduda po. Kasi bakit? Itinaon po doon ho sa September 15 kung saan po nag-file po ng complaint ito hong si Baste Duterte versus Boying Rimulya, ano, mga kabida. Okay? Ang ibig sabihin po doon ho sa suspension po ng docketing system, ibig sabihin po, yung mga complaint na isinampa po, mga kabida, sa Office of the Ombudsman from September 7 to September 15, kung nalagyan man po yun ng docket number, mga kabida, undocketed na po yun. So wala hong formal recording po, ano, ng complaints sa Office of the Ombudsman. Para bang tinanggap lang po yung complaint at isinantabi. Ganon. So sa madaling salita po, mga kabida, wala hong reklamong pending ito hong si Justice Secretary Boying Rimulya dyan po sa Office of the Ombudsman. Kaya siguro nakakuha po ito ng clearance. Kasi malinaw po, mga kabida, na wala hong complaint na pending dyan po sa Office of the Ombudsman, ito pong si Secretary Rimulya. So, ganun po kabilis po yun, ano, mga kabida. In fact, yung
impression nga ng mga kritiko po dito, na parang binibend nila yung batas, mga kabida, patungkol ho sa requirement, dito ho sa pagiging kandidato po, bilang ombudsman po, mga kabida. Malinaw naman po, na may reklamo po, may complaint. Bakit po ganun ang nangyari, Questionable yung memorandum po na inisyu po ni Ombudsman Vargas po, mga kabida, Para bang it was designed para po for the comfort doon ho kay Justice Secretary Remulla, mga kabida. Para lang po mabigyan lang po siya ng clearance as requirement ng Judicial and Bar Council in order na ito hong si Secretary Remulla po, mga kabida, kwalipikado po para ho sa shortlist po na isasubmit po ng JBC sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So yun yung proseso po, mga kabida. So hindi na po tayo magtataka kung ang hihirangin po, kung totoo po yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na ngayong araw daw, ito hong si Secretary Remulla. Kasi from the very beginning po na nag-apply po ito bilang ombudsman, mga kabida, ito hong si Secretary Remulla. Alam na po natin ang kasunod po, mga kabida. Determinado kasi ito hong administrasyon na ilalagay dyan si Remulla sa ombudsman. Bakit? Kasi marami pong mga haka-haka po, although ito haka-haka lang po ito, na yung target daw ni Remulla dito, ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kung hindi man po siya nakuha dun po sa impeachment po, dyan po sa Senado, dahil diniklara po ng Korte Suprema bilang unconstitutional, mga kabida. Baka dito po siya madali sa ombudsman. Kasi kung maalala po ninyo, mga kabida, meron pong rekomendasyon ito pong Committee on Public Accountability and Good Government, mga kabida. Diyan po sa House of Representatives, nasampahan ito hong si Vice President Sara Duterte ng mga kaso. At ilan po sa mga kasong yon, ito hong plunder at saka malversation of public funds. This is in connection doon ho sa mga allegations laban sa kanya, sa kanyang confidential funds sa Office of the Vice President at maging sa Department of Education. Okay? So yun, At ang paniniwala po ng mga kritiko, yun yung target po kung bakit ito hong si Secretary Remulla po ang ilalagay dyan sa ombudsman. Kasi kursunada ito mga kabida. Ito hong si Secretary Remulla, po. Siya ngayong nagbigay po ng go signal, mga kabida. Para po hulihin ito hong si Digong at i-turn over po doon po sa International Criminal Court, mga kabida. So, ang ultimate goal daw dito sa pagtatalaga po kay Remulla sa ombudsman position is to crush the Vice President. Kung totoo po itong mga haka-haka po, mga kabida, nasasampahan po ng plunder case, and alam naman po natin, yung plunder case po ay wala pong piyansa, mga kabida, posible hong makukulong. Ito pong si Vice President Sara Duterte at ultimately, wala na po itong kapasidad po, na tumakbo sa 2028 presidential elections. So, gets niyo na, mga kabida, yung design? Okay? So, yun po. Sana magdilang anghel po yung prayer po ni Senator Amy Marcos, na hindi totoo, mga kabida, na ngayong araw po itatalaga ito kung si Secretary Remulla, po. Sabi po ng ilang mga eksperto po, kapag si Remulla daw ang pipiliin, despite sa mga complaints na isinampa po, mga kabida, dyan po sa Office of the Ombudsman, pwede daw itong questionin sa Korte Suprema. Tingnan na lang po natin to, kung ano po yung pwedeng gawin po dito, mga kabida, Pero sa palagay ko po, wala na hong makakapigil po, mga kabida, kay Remulla na uupo bilang ombudsman, okay, sa ating bansa. Para po sa inyong opinion at pananaw po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all
para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.